Ilonggo. Please subscribe And like. and share. So ayun po no mga kababayan, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ayan, may bago tayo ngayong latest video, no. Binatikos na naman ni Pangulong Duterte ang mga lakad ni Pangulong BBM. Lakwatsero daw si Pangulong BBM na naman sa ibang bansa. 'Di ba? Akala naman natin hindi nila nakikita na meron naman talagang napapala ang mga lakad ni Pangulong BBM. Katulad po na nangyari sa Australia, magkano po ba ang na-invest ni Pangulong BBM doon? Umabot na naman po ng 86 billion mga kababayan ang naiuwi dito sa Pilipinas. Samantala, siya ba, nagawa niya ba yan dati? Di ba wala? Wala, hindi niya po yan nagawa. Nabaon sa utang po ang Pilipinas. Magkano po ang utang niya na iniwang kay Pangulong BBM? 12 trillion po ang iniwan niyang utang kay Pangulong BBM. Tingnan niyo si Pangulong BBM, nakapagbayad na. 2 taon na siya nagbabayad ng utang. Mula 2022 hanggang 2023. Nakapagbayad na siya ng utang. Tapos sasabihin niya, walang napapala sa mga lakad ni Pangulong BBM. Sa tingin niyo po ba, makapagbayad ba si Pangulong BBM? Kasi hindi niya nagawa niyan dati. Kumbaga, ang nangyari, puro utang. Nagdadaldal na sa rito ngayon kasi parang sa tingin niya siguro baka nasasapawan na siya ni Pangulong BBM. Para sa ating mga kababayan, para sa bansa, dapat hindi natin iisipin yan. Kung nakikita natin na talagang maganda naman ang ginagawa para sa bansa natin, ba't hindi natin suportahan? Di ba? Hindi na magdakdak tayo na magdakdak dyan. Di bakit di nila natin suportahan? Kung ito pa ang ikakaunlad ng bansa. Hindi ito masama mga kababayan. Kasi nakakabawas ng utang ng Pilipinas. Nagkakaroon na maraming trabaho ang Pilipino. Alam naman natin ngayon kung gaano na kamahal ang mga bilihin. So hindi din kasalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas ng mga bilihin. Dahil buong bansa po ay nakakaranas ng pagtaas ng bilihin kahit ipagtanong nyo pa po sa mga pamilya ninyo na nasa ibang bansa. Tapos sasabihin nila kasalanan ni Pangulong BBM kaya tumataas ang mga bilihin. Guys, sa ibang bansa ganun din. Matataas din ang bilihin. May doble pa ang presyo ng bigas. Tandaan nyo. Bakit nung panahon ba ni Pangulong Duterte hindi tumaas yung mga bilihin? Ito mga kababayan, dito tayo sa sinabi po ni Pangulong Duterte kay Pangulong BBM natin. Ang pangkarya talaga nila, ito. Yung term expansion. Yung constitution kung saan na siya nahialang one term. Yung kay Tatay Digong, kailangan magpahinga na lang eh. Parang hindi na makapagsalita eh. Di ba? Ano pang ngawa nito? Tapos sa kanyang termino. Di ba? Ang punta nila dito sa Liwasan Bonifacio mga kababayan ay para suportahan ang pre-rally ni Kibuloy. So hindi ito pre-rally. Paninira to kay Pangulong BBM. Nasa ibang bansa si Pangulong BBM. Tapos dito, sisirain nila. Bakit? Balak ba nilang patalsikin si Pangulong BBM? Kasi nandyan si Vice President Sara din. Pumunta din si Vice President Sara Duterte dyan mga kababayan. Nandyan din siya. As a Vice President, may batas tayo sa bansa. Kung bababuhin natin yung batas, paano na tayo mga mahihirap niyan? Mga kababayan natin dyan nagrarally. Paano kung sa inyo nangyari yung nangyari sa mga naging biktima ni... Isipin nyo lang kung kayo po ang nabiktima ng karahasan. So yun po mga kababayan, itutuloy natin to. Ngayon, gusto nilang tsa-tsa. Ano bang problema sa tsa-tsa? Sinabi na nga ng ating mahal na Pangulo. Ang tsa-tsa ay para makatulong sa bansang Pilipinas. Para makapasok ang mga mayamang investor dito sa Pilipinas at mga negosyante, mga turista. Ano bang problema doon? So tayo naman mga Pilipino, ano din natin, aralin din natin, basahin din natin kung ano ba ang layunin ng tsa-tsa. Huwag lang puro tayo maniniwala. Lalo ngayon, sinabi ni Pangulong Duterte, isa lang din yan sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte para panira kay Pangulong BBM. Ito po mga kababayan, sabihin natin. Lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya gagawin. Basta panahon ng Marcos. So yun po mga kababayan, inano lang, nagmura na naman siya eh. Yan ba ang presidente nyo na maganda? Yan ba ang presidente nyo na iniidolo? Nagmumura? Kaya ito mga kababayan, ito, sinagot naman agad dito ni Pangulong BBM ang sabi ni
Pangulong Duterte. Ito ang sagot ni Pangulong BBM dyan sa naging payag ni Pangulong Duterte. At PBBM, buniltahan si Pangulong Duterte. Pasyal-pasyal statement. Ayan. Pinagulaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sinabi ni dating Pangulong Duterte na pasyal-pasyal lang ang ginagawa nito sa mga pagbiyahe sa labas ng bansa. Ayun mga kababayan, ang tanong ko ba, wala bang napapala ang bansa natin sa mga biyahe ng Pangulo natin? Biruin nyo po, nakapag-invest sa Germany, 4 na bilyon po mga kababayan ang iuwian na naman dito sa Pilipinas. At mga negosyanteng mga mayayaman sa Germany ay napabilib sa kanya. Biruin nyo po mga kababayan, siya lang ang presidente na nakaharap ang mga mayayaman leader na negosyante sa Germany. Nagawa ya ba yan? Hindi niya nagawa yan mga kababayan. Kaya baka inggit lang yan tayo. Baka inggit yan tayo. So ito po mga kababayan, sinabi pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siksik ang kanya mga schedule kapag nasa ibang bansa dahil sa official function. Kaya nagpagharap sa mga opisyal ng gobyerno at business leader. Tingnan nyo po mga kababayan, ang taas ng ekonomiya ng bansa. Di ba? So hindi nila kaya yan. Hindi kaya ni Pangulong Duterte yan. Ayan pa dito mga kababayan, sa kanyang kakatapos na biyahe sa Germany, nakapag silyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 220 billion halaga na pamumuhunan sa Germany. Grabe mga kababayan. Kaya pala galit na galit tong mga Duterte supporters kay Pangulong BBM kasi ayaw nila mabalitaan to. At ito pa, 86 billion halaga naman ang pamumuhunan ng Pilipinas ang nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa biyahe niya sa Australia noong nakaraang linggo. Diba? Lagi ko sinasabi ko to sa may vlog ko mga kababayan. Kung gaano kahalaga ang tulong kapag alis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ibang bansa. Kung gaano kahalaga nito para sa bansa natin. Based sa impormasyon mula sa Department of Trade Investment, nagbunga ang mga pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang bansa. 72.2 billion US dollar halaga ang investment sa 148 na proyekto dito sa bansa. Iyan mga kababayan. Biruin nyo yan. 72.2 billion US dollar ang nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yan ba ang sinasabi ni Pangulong Duterte na lakwatsero na kapag invest ng ganyang kalaking pera, hindi niya nagawa yan. Kaya ngak dyan. Naku, Tatay Days, kung ako sa inyo po, hindi na lang po ang buhay ninyo. Matanda na po tayo. Si Pangulong BBM, nagdadala ng mga investor dito sa bansa. At kumikita ang bansa natin. Si Pangulong Duterte nag-iwan ng utang na umabot ng 12 trillion dito sa Pilipinas. Tapos sasabihin nyo, pabababain nyo si Pangulong BBM na walang utang na ginagawa sa Pilipinas. Yung may utang, gusto nyo pakinggan. So yun po mga kababayan, maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat. Thank you po. Hanggang dito na lang, Tropang Ilonggo po.